Sa iba pang mga balita, mga sundalong nasawi at nasugatan sa Matanao, Davao del Sur nakatanggap ng financial assistance. Ang detalye ng balita mula naman po sa aming kasamang si Waywaya Makalma, live mula sa Campo Aguinaldo. Aya, magandang hapon sa iyo dyan. Tama ka dyan, Kirby. Isang araw nga matapos nga ang mga serye ng insidente sa Matanao, Davao del Sur ay nagbigay na ng financial assistance ang hukbong katihan ng Pilipinas na pinangungunahan na si Major General Hernando Iriberi. At kaugnay nga dyan, makakapanayam natin si Lieutenant Colonel Noel De Toyato, ang tagapagsalita ng Philippine Army, na kung saan ibabahagi niya sa atin kung magkano ang matatanggap na benepisyo ng bawat sundalong nasugatan at nasawi sa insidente nga kahapon sa Matanao, Davao del Sur. Magandang hapon sa inyo, Colonel De Toyato. Pakilahad po sa amin kung ano yung matatanggap na benepisyo ng mga sundalo. Lahat ng financial assistance na manggagaling sa Army matatanggap nila, katulad ng burial, at meron pa actually matatanggap galing naman sa Office of the President. May financial assistance din. Pati yung mga wounded natin, depende sa kung minor o major ang injury nila, magkakatanggap din sila ng financial assistance. Bukod pa dun, sir, sa mga anak ng mga sundalo natin, meron din po bang matatanggap na benepisyo? Meron sila matatanggap na benepisyo, hindi lamang sa EBSO natin or di kaya sa Philippine Army. Meron kasi mga NGOs tayo, lalong-lalo na yung Hero Foundation, na nagbibigay ng scholarship sa mga anak ng ating mga sundalo nasawi. Sir, gaano katagal mananatili Davao del Sur si General Iriberi? Actually, kanina lang nagpaabot siya dito na he already visited yung dalawang wounded natin sa Davao. And a few hours ago, he was already on his way sa Digos para naman dalawin ang remains ng ating mga sundalo doon. As of now, nandun pa siya. Patungkol naman, sir, sa Board of Inquiry patungo sa Davao bukas, sir, ano pong mission nila bukas? Sa mga pangyayaring ganito kasi na medyo malaki, meron kaagad tayong binubuo na Board of Inquiry para makita natin yung mga gaps, para ma-fill in kaagad natin yung mga gaps na ito. It's either sa logistics or sa training or sa organization natin, para ito ay hindi na maulit. Okay, maraming salamat sa inyo, Lieutenant Colonel Noel De Toyato, sa inyong oras. At yan po ang tagapagsalita ng Philippine Army. Samantala, Kirby, patungkol nga siya issue sa West Philippine Sea, kinumpirma sa atin ni Dr. Peter Paul Galvez, ang tagapagsalita naman ng Defense Department, na kanila lang ang kinukumpirma nga yung kinumpirma ng Chinese Coast Guard ship na blinak nga ang dalawang civilian fishing vessels nga. At ayon nga sa kanyang text message sa atin, patungo ang fishing vessel sa Ayungin para lang mag-provide ng mga provision sa mga sundalo natin, kagaya nga ng mga pagkain. Gayunpaman, ipinaubaya na niya ito sa Department of Foreign Affairs patungkol sa kabuang detalye sa nangyaring ang insidente niyan noong linggo. At Kirby, yan ang pinaka-latest mula rito sa Campo Aguinaldo.